Aayusin ko lang po yung camera. Magandang gabi po. Maaari ko po bang matanong ang pangalan nyo? Ako si Nina. At dahil Nobyembre ngayon, meron po ba kayong kwentong kababalaghan? Maaari nyo po bang ikwento sa amin? So, meron itong one time na nangyari sa akin. Sobrang stressful lang sa schoolworks and hindi ko na alam paano ko i-restart kasi natambakan mo ako and then nagkaroon din ako ng family problem at sa circle of friends na hindi ko din maintindihan ang nangyari. So, ayun. Na-stress na lang din ako na hindi ko na alam ginagawa ko and nagpuyat ako nun. Ang maalala ko. So, nag-phone lang ako noon, then hindi ko na namalayan na nakatulog lang ako. Natakot ako kasi hindi ko alam kung ano yung nasa harap ko. At hindi ko magalaw yung katawan ko that time. So, gusto kong gumalaw pero hindi talaga pwede. Naalala ko na lang yung nakakwento sa akin ng kaibigan ko na pag may nangyari man na gano'n, kailangan kong i-curl yung toes ko para maramdaman ko ulit. Then, ang nagising na ako, andun pa din yung kaba ko na takot ako, pawis na pawis. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi first time ko mangyari yun sa akin. Nung nahimasmasan naman na ako, nagdaling yung painful na rin ako na nalaman ko kung anong gagawin ko kasi kung hindi, grabe talaga. Siguro sobrang tagal ko doon. Maraming salamat po, Miss Ninya, sa pagkwento ng inyong experience ngayong Nobyembre. Bahagi na ng paglalakbay ng mga turista ang daanang ito kung sila ay nagnanais magtungo sa Alaminos City na kilala rin bilang the home of 100 Islands. Sa umaga, isa lamang itong normal na daanan na may magagandang tanawin. Ngunit sa gabi, ito ay nagiging isang misteryosong kalsada. Ako po si JR, 22 taong gulang. Dati, hindi po ako naniniwala sa multo. Hanggang sa mismong ako na po ang nakaranas. Dito rin po sa daang ito. Isang gabi, may ihatid akong pasahero dun sa tuktok ng Zigzag Road. Nung binabagtas namin yung daan na yun, parang lamig-lamig sa pakiramdam. Yun na hindi mo maintindihan. Nung nahatid ko naman na yung pasahero, di mag-isa ko na lang na bababa dito sa daang ito. Parang nung pagdating ko dun sa may malaking puno ng akasya, parang nagbumigat bigla yung tricycle ko. Hindi ko na po binalak tumingin sa side mirror ko nun. Kasi parang di ko po kakayanin kung ano po yung makikita ko dun eh. Napakalamig po sa pakiramdam. Para po ako magkakasakit. Ganun po yung feeling. Kaya pinatakbo ko na lang yung tricycle ko. Hanggang sa makababa na po kami ng zigzag. Medyo gumaan po yung tricycle. At mula po nung gabing yun, di na rin po ako tumanggap ng mga pasaherong dadaan sa Zigzag Road. Kasi takot na din po ako eh. Totoo po, meron po talaga dito sa Sol Zigzag po na may multo daw po talaga or white lady na nagpapakita sa mga pasahero.
Nung araw daw po, meron daw pong pinatay o tinapon po siguro dito sa sigsag. Kaya siguro hindi po matahimik yung kaluluwa ng pinatay. At yearly po, halos yearly, madami pong nadidisgrasya dito sa Sol Sigsag. So, ayun po. Sana mag-ingat na lang po tayo sa mga biyahero natin dyan. Sa mga ganitong lugar na maraming halaman at medyo liblib, ay maaaring maglaro ang ating imahinasyon. Lalo na kung tayo ay pagod, naglalakbay ng gabi, at nakakarinig ng mga nakakatakot na kwento patungkol sa daanang ating nilalakbay. Kung kaya't, dapat tayong laging mag-ingat sa pagmamaneho at pati sa daan. At the end of the day, it is all about the individual's perspective if they will believe it or not.